Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po alas 2 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan at gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay.
Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico
at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pulyado nito.
John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa,